mga unang hakbang para makatakas ang mga Pinoy sa hirap ng buhay dito sa atin. Ngunit bago pa man makasulat sa application form, marami ang kailangang pagdaanan. Simula sa pagpila. At nang mag-anunsyo ang POEA na may 7,000 trabahong bakante sa South Korea, nagdagsaan ang mga aplikante. Ang iba, nagmula pa sa malalayong probinsya. Start ng Biyernes na pumila dito yung mga tao hanggang ngayon dito na binibigyan ng number. Kasi nga, kung sino pa yung nahuling dumating, sino pang naunang bigyan. Nagreklamo ang mga pumila na hindi maayos ang sistema ng POEA sa pagtanggap ng mga aplikante. Kasi pang limang exam na ngayon, dapat may idea na sila para maging magandang pamamalakad. Kaya na, may nag-stamp kayo na alas 4. Oh, ano yan? Kaya mo lang namatay ito nga. Dahil sa pag-aakalang mauubusan sila ng pwesto, nagkaroon ng gulo. Abot na po ako. Wala silang disiplina. Bakit o? I-organize mo sila ng maayos, sisirain pa rin nila. Tapos ngayon nagagalit sila. Pero iba yun, hanggang Sabado pa rito eh. Ganun naman talaga sir, lahat naman po sila eh. Kaya lang nag-stampede sila, silang sumira ng linya. Dito, pipila na ako sa inyo eh. Kakaunti na lang kami ron, hindi nyo pa kami tapusin eh. Kayo nagpapasira dito eh, dahil sinipila na ng hayas. Noong nakaraang taon, mahigit 1 milyong Pilipino ang umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Kahit anong sabihin mo, pag napakababa ng iyong pasweldo, napakababa ang iyong ibinibigay sa iyong manggagawa, hindi supisyente para makabuhay ng pamilya o hindi supisyente para sa ibang pangangailangan ng pamilya, maghahanap yung manggagawang yan ang ibang pupuntahan. Ang mga overseas Filipino worker, naabot na ang bawat sulok ng mundo. Mula sa mga construction site at pabrika sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait at Qatar. Mga ospital at eskwelahan sa Italy at United Kingdom. At mga bahay sa Hong Kong, Taiwan, Japan at Singapore. Sa napagpulamak natin sa paliparang pasigdig ng Hong Kong. Mahigit 100,000 na ang mga OFW rito sa Hong Kong. At ilang administrasyon at eleksyon na ang dumaraan, pareho pa rin ang kanilang mga hinagpis. So dito yung palengke. Isa si Sol sa mga maagang nakipagsapalaran sa Hong Kong. 21 taon na siyang nagtatrabaho rito bilang domestic helper o kasambahay. Alam nila yon. Isang araw, sinamahan ko siyang mamalengke sa Central Market at kinuwento niya kung paano siya napadpad sa Hong Kong. Nagsimula raw siya sa isang semiconductor factory sa atin pero nagsara ang pabrika. Lahat ng odd jobs, sinubukan kong gawin sa Pilipinas. Pero kahit pa, maliit din ang sahod. Kaya naisip ko, sige, punta na lang ako ng Hong Kong, ganito ang offer na sahod, sabi nila ganito. At kahit pa paano, malaki ng konti, tsaka isa pa, may trabaho. Ngayon, isang American journalist ang amo ni Sol at kumikita siya ng mahigit $400 kada buwan, katumbas ng 20,000 pesos. Sinalang ko bago ko umalis, yan. Ngunit maayos man ang kanyang kabuhayan, malaki naman ang naging kapalit. Wala na siya sa Pilipinas nang lumubha ang sakit ng kanyang ina. Pero at least naandun ako nung mamatay siya. Tapos bago siya namatay, kahit pa paano, nabigyan ko ng maayos na libing. Kasi siguro kung hindi rin ako umalis, dahil ako lang inaasahan, baka kawawa yung naging sitwasyon. Isa pa si Lorna sa mga kumakayod bilang domestic helper sa Hong Kong. Ang naging buhay niya rito, taliwas sa kanyang orihinal na plano. Nursing graduate si Lorna at paalis na sana papuntang Dubai noong 1987.
hindi ako matuloy sa Dubai. So sabi ng agency ko, sa Hong Kong pwede ka. Kasi alam naman ng agent ko na nurse talaga yung ina-apply ko. So ang alam ko is yung pupuntahan ko dito sa Hong Kong is nurse din. Kwento ni Lorna, hindi niya naunawaan ang kontratang pinirmahan. Kaya sa first day ng training ko talagang na-shock ako na bakit may nag-iigib, may nagpupunas. So sabi ko, anong ginagawa niyo? Gagawin sa Hong Kong. Nag-training nga tayo. Sabi ko, anong gagawin sa Hong Kong? Uy, naku, gusto nga magmaang-maangan. Sabi nila, alam mo bang katulong ang papasukan mo? Ay, hindi ko, hindi umiyak na naman ako doon. Bakit katulong? Malungkot na nauwi si Lorna sa ganitong trabaho. Bagamat ang ibang tulad niyang nurse, namamayagpag sa kanilang propesyon sa ibang bansa. Mahirap yung nagtrabaho ko sa gabi, nag-aaral ka sa araw, tapos ang tumulong lang sa iskapintero, tsaka yung nagkaano ng kabet, yung nagkakabeti lang. Parang sa kanila nung napunta ako sa Hong Kong, parang sa kanila din is yung pangarap din nila, umuho. Bahagi si Lorna ng sinasabing brain drain o ang maramihang pag-alis ng mga profesional sa Pilipinas. 100 hospitals, nagsara dahil walang nurses. And then yung mga ICUs, intensive care units ng certain hospitals, walang makapagsilbi na maayos. Wala tayong problema sa dami ng nurses. Ang nakakabahala sa amin at tinitingnan namin ngayon, ang umaalis ay yung may eksperyensya. Ang panukala ng Fair Trade Alliance gumawa ng batas na nagbabawal sa mga itong umalis ng bansa hanggang makakumpleto ng kaukulang serbisyo. Realize na gano'n ka kaswerte. Ask me if she realizes how lucky she is. Bagamat hindi na nakapagtrabaho si Lorna bilang nurse, may konsuelo naman siya. Nakahanap siya ng mabait na amo. Si Cindy, isang Chinese flight attendant. I hire her because she's very honest. You know, she is hardworking. Yeah, she keep learning. This is very important. I don't see this in other maid that they want to learn. Lalaba ako. Dito ang aking washing machine. Ayon kay Cindy, hindi nga lang daw maid ang nagagamba ng tungkulin ni Lorna. Pati electrician, mananahi, karpintero at sekretarya. My friend always call her Super Lorna. Super Lorna. She's not that super yet, but my friend. My expectation is very high, so she is not yet super. But according to my friend, she is super. Wow! Mahilig kumanta si Cindy at pinaunlakan pa nga kami ng isang videoke number. Nakiduet pa sa kanya si Lorna. I give you everything I am. Kahit papano, natuwa akong nakahanap si Lorna ng mabait na amo. Ngunit nakapanghihinayang pa ring isipin na dito nauwi ang kanyang edukasyon. Ilan pa kaya ang tulad ni Lorna na isinakripisyo ang pangarap na propesyon, dala ng pangangailangang kumita. Alam ko na yun ang gusto ng mga magulang ko at gusto ko rin na mas maisuot pa rin yung uniforme na akala nila tinapon ko, pero tinago ko lang balang araw, sabi ko may gusto ko rin. Dito ko po naranasan na almusal ko tubig, lunch ko tubig, gabi na lang po ako nakakakain ng kanin.